Diyos na sa atin ay nagmamahal. Sobrang buti niya at sobrang mapagmahal niya, mga kapatid, mga kaibigan. Una, kapag nireview natin ang karanasan ng buhay natin kung paano tayo pinagpapala ng Diyos, pinapakain araw-araw, pinoprotektahan, hindi natin masusukat kung gaano ka-fresh yung pagmamahal niya tuwing umaga. Lalo na po, nakarating kayo ngayong gabi at dumami pa tayo. Kaya kinakabahan po ako para bukas. Bakit kaya? Meron kasi kami laging challenge ni Elder Moses. Dahil nagpapalitan po kami magsalita dito gabi-gabi. Ngayon, kung sino yung nagdadala ng bagong kasama, bibigyan namin ng regalo. Parang dadami tayo bukas. Parang mapapautang ako, bumili ng mga regalo. Nasa Pecha de Peligro pa naman kami ngayon. Marami nga sa amin tumatawag ngayon ng mga loan shark, sige si Brother Jope. Hindi ko muna sila sinasagot. Pero, okay lang, mga kaibigan, magkautang-utang ako bukas kung magdadala kayo ng kaluluwa. Mas maigi na gumastos tayo para sa Diyos kaysa sa mga kalayawan ng buhay. Maraming pong salamat sa pagbibigay niyo ng panahon at ka-istorbo na naman kayo sa amin. Huwag po kayong mag-alala. Pangatlong gabi na ngayon, may 4 na gabi na lang tayong natitira. At gaya po ng sinabi ni Brother Moses po sa atin, hindi namin sasayangin yung oras po na inyong ibinigay. Yung 1 oras, 2 oras na kayo ay a-attend dito, mag-i-stay dito pansamantala, maaari po ito magpabago ng inyong buhay. Kung paano po nabago yung buhay namin ni Elder Moses, kung malalaman niyo po yung history ng buhay namin, baka hindi kayo sa amin makinig ngayon. Sa dami po ng mga ups and downs sa pinagdaanan namin sa buhay. Kaya po nung nakita namin gaano kabuti ang Diyos sa amin, nagkaroon kami ng commitment na yung mga natitirang panahon sa buhay namin, ipaglilingkod namin sa Kanya. Kaya po nandito kami ngayon. May kanya-kanya po kaming trabaho. Si Elder Moses po ay isang businessman. Mayaman ang kapatid natin na yan, mamaya kutangan nyo. Ako naman po, ang trabaho ko panggabi. Mamaya po, pagkatapos nito, alas 9, may trabaho po ako. Isa po akong graphic designer. Ginagawa ko ang trabaho na ito 3 taon na. Kahit puyatan yung trabaho ko at marami din ginagawa si Brother Moses, non-negotiable sa amin ang bagay na ito. Kinakailangan, lagi kaming may time maglingkod sa Panginoon. Ngayong gabi, ito pag-uusapan natin. Sayang, yung madilim pala, no? Alright. Diniskas sa atin kagabi ang tungkol sa 7,000 years timeline. Yung mga ngayon lang po naka-attend sa inyo, sigurado ako, hindi kayo makaka-relate. Magre-review ako ng konti para mag-gets nyo yung atin pong usapin ngayong gabi. Ang tema po kasi natin ay tungkol dito. Tignan nyo mo yung atin pong tarpaulin sa harap. Handa ka na bang salubungin sino? Hindi si Jollibee, hindi si BBM, kundi ang Panginoong Jesus. Kaya po, pinili namin ang mga pinakamagandang subject ng Bible para po tayo makapaghanda sa pagsalubong sa Kanya. Hindi po enough ang 7 gabi para ma-cover natin lahat ng gusto sabihin ng Diyos sa atin galing sa Kanyang salita. Sa daming gustong sabihin ng Bible, from Genesis to Revelation, 66 books po yun, mga kaibigan. Pero naniniwala ko, enough ang 7 gabi para mag-desisyon tayo na ipasakop natin ang buhay natin sa Kanya. Kaya po, yung mga pinili naming topic, ito, kung tutuusin, kumbaga sa bagong pelikula, trailer or preview. Mga snapshots lang talaga ito.
Pero plano namin, after ng program natin, kung papayag kayo, pwede natin ipagpatuloy ang mas malalim pa at mas exciting pa na pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Now, let's have a short review about the 7,000 years timeline. Next slide tayo, Kuya Glenn. Bakit importante na maintindihan natin ito? Kasi natutunan natin kagabi na meron daw tayong time frame. Hindi billion of years ang nag-aabang sa atin, maiksi na lang ang panahon natin, gaano daw kadami yung panahon na ito, meron daw tayong 7,000 year timeline sa Bible. But importante na pahalagahan natin ito. Kasi mga minamahal, mga kaibigan, whether we like it or not, may isang bagay na wala tayong control. And what is that? The dimension of time. At ang time may tatlong categories. Merong past, present, and future. Sino dito sa inyo, ang laki ng regret, nagkamali ako ng napangasawa? Sana si Robert na no? Pinoto yun eh. Ba't may itong tomboys na si Ronald ang sinagot ko? Babaero pala. Ang past, lilingunin mo lang, magre-regret ka kung nagkamali ka sa mga desisyon sa buhay, hindi mo siya pwedeng baguhin. Ang pwede lang gawin mo sa past, matuto ka sa lesson na binigay sa'yo. Yung future naman, kaya may tinatawag na anxiety, kasi yun ay pag-aalala sa future. Kapag sinabing stress, yun yung problema mo ngayon. Pag sinabing may depression, yun yung nakaraan. Ang future, hindi natin alam. Meron bang makakapag-link sa inyo, bukas buhay pa kayo? Sino dito nagmumotor? Pag nag-race kayo sa Marilaki, sure ka ba makakauwi ka ba? Baka pwede ka mabaril. May nabaril doon, di ba? Nakatod niyo? Mga nakaraang taon. Yung future, hindi natin maaninag, wala rin tayong control. Ang pwede lang natin pakailaman ay ano po? Yung present time. Ang problema, dahil sa mga daming issues ng buhay, hindi tayo nakakapag-desisyon na yung desisyon natin may impact for eternity. Kaya po ang pakay ng ating pong gabi-gabing krusada na ito, para po ipakita sa atin what will be the most priorities in life. Lalo na pag pinag-uusapan ang relasyon ng tao sa Diyos. Kasi madalas, ang idea natin sa pakikipagrelasyon sa Diyos, boring yan, papakialaman ka, maraming ipagbabawal sa'yo, na parang yung mga tao na pwede lang talaga mag-enjoy sa Diyos, yung mga malapit na mamatay. Pero kapag malakas ka pa, maganda trabaho mo, bar-bar ka muna, chill-chill ka muna, pero kapag nararamdaman mo, may sakit ka na, tinaningan ka na ng doktor, yung tao doon pala nagmamadali lumapit sa Diyos. Kaya may papakita natin sa mga aralin na ito, may mga nauna na tayong lesson na hindi dapat maging gano'n ang ating batayan. Pinapakita sa atin yung timeline kasi makakatulong ito magdesisyon tayo agad para sa Kanya. Okay, now, nung tinapit ang 6,000 years kagabi, ang emphasis nito mga kapatid, 6,000 years of world history. Ano yung sinasabi ng science? Kasi ang sabi, ang age daw ng Earth ay 4.5 billion of years. Parang yung sinasabi ng Bible at sinasabi ng science textbook, magkalaban po ba? Para magkalaban, sabi ng Bible timeline, 6,000 years ang planet Earth. Pero ang sabi ng science ay 4.5 billion of years. Hindi po sila magkalaban. It's just a matter of right. Puso ko ngayon, POV. Ano ibig sabihin ng POV, mga kabataan? Point of view. Paano yung tamang point of view sa bagay na ito? Totoo po, ang planet Earth, 4.5 billion years na. Nung wala pa siyang laman. Parang ganito yan. Nakikita niyo ito, tiwangwang na lupa na yan. Alam niyo saan lugar yan?
sa Ipa, Batangas. Ilang square meters? 300 square meters. Magkano binabenta? 360,000 pesos. Bibili niyo? Ahente ako eh. Alright. Nakatiwawang siya sa mahabang panahon. Alam niyo kailan ito binenta? Napanood ko lang ito kanina sa YouTube. Yung channel ko, kailan siya binibenta? 2021 pa pala. Kaya ako nabili na yung lupa. Maghanap na lang kayo ng iba. Pero, next slide. Nung nabili na, nalagyan niya siya ng bahay, may laman na yung bakanteng lupa. Pag tinanong, ilang taon na yung lupa nandyan? Ano sagot? Ay, sobrang tagal na yan. Pero kailan nalagyan ng laman? Kung nabili nung 2021, ano na ngayon? 2026. Ilang taon na yung bahay? 5 years na siya. So, kapag inalam natin, nung nagkabahay nagkalaman, ilang taon? 5 years. Pero kung yung lupa, ilang taon na? Sobrang tagal na. Ganoon ang tamang POV sa Science and Bible. Nung wala pang laman ang earth, billion of years na talaga. Kaya sabi ng Genesis, hindi nag-create ng earth. Pagdating ng Diyos, may earth na. Pero puro tubig lang, tsaka madilim. Nilagyan niya ng laman. Nung nilagyan ng laman, doon nag-start yung counting ng Bible. Make sense? Alright, so let's say tayo. Kaya kung tinignan natin, kahit i-Google nyo ngayon or i-chat GPT nyo sa mga kabataan gumagamit ng AI, tanungin nyo ang age ng civilization ng planet Earth. Ito ang lalabas na estimate. Around how many? 5,000 to 6,000 years old ang Earth. Pero bakit binibigyan namin sa inyo ni Brother Moses na ito ay estimated around 6,000? Kasi po, mga kapatid, may mga nag-aral na mga genius na tao sa bagay na ito. Si James Asher, isa po itong napakatalinong tao at inalam niya yung timeline ng Earth, gamit niya Bible, pero para makasure siya sa date, alam niyo po ba, mayaman sila, nangontrata siya ng mga ahente para bumili po ng mga manuscripts, mga historical documents sa Middle East. Chinek niya lahat, tinignan niya yung sabi ng Bible, tinignan niya yung sabi ng mga secular historian noong unang panahon, kaya niya na-conclude na ang age ng civilization ng Earth is around 6,000 years. Ginawa niya, pinag-add niya yung mga edad na sinabi sa Bible. Kagaya ni Adam, ilang taon siya? 930. Si Methuselah, pinakamatanda sa Bible, ilang taon po? 969. Kinuha niya yung mga age na yon and kinumpare niya, binilang niya kung ilang taon ng civilization, na-conclude niya na 6,000 years. Pero para makasigurado siya, kailangan niya tumingin sa mga documents din ng ibang nagsulat sa kasaysayan. Chinek niya yung history ng Babylon, ng Greek, at yung iba-iba pang mga nagsulat ng history somewhere in the Middle East. Now, kung kilala niyo ito si Isaac Newton, siya ba'y nagbigay sa atin tungkol sa law of gravity, law of motion? Kung alam niyo ba yung Hubble Space Telescope, yung nasa labas ng Earth natin na kumukuha po ng picture sa galaxy, yung telescope na ginamit doon dahil po sa principle of optics na galing sa kanya. Even si Isaac Newton, nag-aaral ng Bible, chinek niya rin yung timeline ng Bible at ang conclusion niya rin, kasama ni James Asher, ay 6,000 years ang planet Earth. Now, sabi ng history, nag-start ang civilization somewhere where? Sa Old Mesopotamia, yan ngayon in modern times, Iraq, at sa Bible, mas kilala yung lugar na yan sa pangalang Babylon. Kung maalala nyo sa Genesis, nung nilagay yung Garden of Eden, bilang regalo kay Adam and Eve, may 4 na ilog. Yung isa doon na natira ay yung River Euphrates. At yung River Euphrates, saan siya banda nakalocate? Sa lugar na
Babylon. Kaya yung sinasabi ng world history at yung record ng Bible, napokorroborate mo ba? Yes, lahat ng din ang record natin. Pag mahilig ba kayo sa history? Kasi boring na subject yan. Pero po, sa world history, lahat ng mga authors na nagsusulat about sa ancient civilization, doon lang din tinuturo yung lugar kung ano yung sinabi na Bible. And ilang taon nga po ulit? 6,000 years. Now, let's go here. Ano yung 7,000 years timeline? Kasi kagabi, binigyan ng highlight yung 6,000. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung remaining 1,000. Anong event na nakapaloob doon sa remaining 1,000? Okay, balikan muna natin ng konti yung mga napag-usapan natin. 6,000 years, bakit ganon siya? Kasi yung time ni Adam hanggang kay Abraham, 2,000 years ng history. And from Abraham to Jesus, another 2,000 years of history. Ilan na po? 4,000 na. And from Jesus to our present time, another 2,000. Ilan na lahat? All in all. 6,000. Now, anong year tayo ngayon? 2026 AD. This is our time now. May isang maliit na linya, yan tayo. After that, may nag-aabang na 1,000 years, the coming millennium. So, yung first 6,000 years, sa civilization ng planet Earth, ito ay history of mankind sa planetang ito. Yung darating na 1,000 years, ito ay history na ng mankind saan? Sa heaven. Paano yun mangyayari? Yun ang pag-uusapan natin. Alright. Etong mga picture na yan, isang lalaki, 7 babae, may 2 pa yan nakasama, di ko lang nilagay, 2 bata, isang batang babae at isang batang lalaki. Alam nyo, lahat yan namatay sa isang krimen. Murder. At alam niyo po ba ang kalunos-lunos na nangyari sa mga tao na yan? Yung kriminal, papatayin muna yung kanyang biktima. Yung lalaki dyan, nadamay lang kasi asawa siya nung isa. Pero hindi talaga siya target. Pero nadamay na lang kasi nga, yung gusto niya gawa ng krimen, magkasama sila nung time na yun. Ang binibiktima talaga ng taong ito, puro lang babae. Papatayin niya muna yon. May mga bata kasi, hindi ko pwede masabi ang ginagawa niya. After niya mapatay, gagawa niya ng kahalayan. Alright? Now, na-identify nila yung killer. At ang pangalan ng killer ay BTK. Hindi butikik, ha? Hindi rin BK. Ang BK ay Burger King. Hindi rin BTK, batang hiyako. Pero Q yun eh, Q. Ito letter K. Anong meaning ng BTK? Nag-iiwan kasi siya ng clue kapag pumapatay siya. Tapos, iinisin niya ang mga pulis at ang mga reporter, padadalahan niya ng mga codes. Punta kayo sa library na to. May makikita kayong clue, sino pumatay. Tapos makakita sila ng code na BTK. Ano ibig sabihin ng BTK? It means B for bind, letter T for torture, and letter K for kill. Bind, torture, and kill. Ang gagawin niya, papasok siya sa bahay ng kanyang victim, tatalian niya yon, papahirapan niya muna. Pag hirap na tuwang-tuwa siya doon. Pag namatay na, hahalayin niya, at ang ginagawa niya po dito, minsan sa isang taon, 2 biktima niya. Minsan naman, aabot ng ilang buwan. Minsan naman, lalagpas ng 1 taon, 2 taon. So, ang favorite niya is either sasakalin niya o ibibigti niya yung kanyang mga biktima. Alam niyo mo nangyari? Sa loob ng 30 years
from 1974 hanggang 2004, naging cold case ito, walang makahuli kay BTK. Yung krimen niya, natapos 1991. Pero nalaman lang kung sino talaga si BTK 2004. Inabot ng 30 years. Paano siya nahuli? Ganito nangyari. Dahil nagkaroon na ng 30th anniversary, yung una niyang biktima, yung mag-asawang nakita nyo kanina sa picture, yung Otero family. Sabi ng reporter sa television, binalita yung kwento ng pagkamatay ng mag-asawa at yung mga sunod-sunod na krimen na nangyari sa lugar nila na may alias nga yung kriminal na BTK. Sabi nila, ano kaya nangyari kay BTK? Patay na ba siya? Siguro namatay na yun. Sana nasumpa yung buhay niya sa mga krimen na ginawa niya. Tinamaan yung kanyang pride, yung ego niya. Na-trigger siya. Kaya nagpadala na naman siya ng panibagong clue kung sino siya. Alam niyo po, pinadala niya sa mga polis, tumawag siya. Lagi naman siya talagang tumatawag dati. Pero hindi nila matrace kung sino. Tumawag na naman siya. Sabi niya, pag nagpadala ako sa inyo ng disket, yung time na yon. Ngayon kasi ano na tayo? USB, tsaka Google Drive na lang tayo nagpapasaan ng data eh. Noong time na yung disket, sabi niya, pag nagpadala ako sa inyo ng disket, matitrace niyo ba ako? Nagsinungaling yung mga polis. Sabi, hindi namin matitrace yan. Wala kaming paraan para ma-recover. Pero may paraan pala sila para ma-recover. And that time, na-develop na yung pagkuha sa DNA. Kasi noong 1970s, 1980s, hanggang 1990s, wala pa yung science ng DNA. Kaya hindi na lang matrace, sino yung pumapatay yung sa lugar. Eh may DNA na. Ang ginawa nila, kinuha nila yung disket. Sabi niya, iwan mo sa lugar na to, kunin yung kinuha. I-restore yung mga file na nakabura. Alam nyo, nakuha ang pangalan. Eto. Mukha ba siyang kriminal? Mukha. Kamukha yung elder namin yung kapitbahay ko, ganyan. Ang pangalan niya pala ay Dennis Rader. Tingnan niyo ang profile. Ang profile niya, meron siyang degree in criminal justice. Matalino yung taong to. US Air Force din siya. Compliance officer siya kasi meron silang mga ordinance sa community siya nagpapatupad. Hoy, nagtapong malita ng basura, ano ka? Siya yung mismong nagpapatupad ng batas daw sa lugar, pero siya rin pala yung pumapatay. Tapos ADT installer siya, wala pa kasi mga CCTV dati. Mga alarm system to siya nag-i-install. Pupunta sa bahay, sige po, lagyan natin ng alarm system yung pintuan nyo para pag may pumasok, tutunog. Yung bintana, lalagyan niya. Alam niya yung layout ng bahay. Nakakabisado niya yung layout ng bahay. Kaya, uy, okay itong target na to. May weak point sa ganitong area. Kaya hindi siya mahuli-huli. And then, ito yung kinagulat ng lahat. Si BTK or si Dennis Rader ay isa palang church president. Pambihira yan. Church president siya, kaya hindi nila alam na siya pala yung kriminal. Sabi nila, legit ba na siya talaga? Ang ginawa nila, dahil may record sa hospital yung anak niya, kinuhaan nila ng DNA bago nila hulihin. Chinek ngayon, cold case na yung kaso. Tinignan nila lahat ng mga naipong ebidensya sa lahat ng mga kriminal niya. Kriminal na ginawa niya, 10 yung pinatay niya eh. Lahat nag-match sa isang DNA lang. Kanino? Kay Dennis Rader. Alam niyo, hiyang-hiya yung dalawang anak, babae at lalaki. Yung asawa. Actually, yung anak niya gumawa ng libro tungkol dito kasi sa sobrang gusto niyang isuka yung ginawa ng tatay niya na nakakahiya na pagkasama nila sa bahay, ang banal-banal, mukhang santo, at ang sarap daw kasama sa church. Tapos ang galing daw makinusunod sa tao eh. Hindi nila alam, sikreto, kriminal pala. Ba't natin ito pinag-uusapan mga kapatid? Kasi, ang sabi ng Bible, nahuli siya dahil sa kanyang pride. Na-trigger yung yabang niya at yung huling yabang niya, yun pala ang magsusuklong sa kanya.
Kamukha kasi ito sa mangyayari sa devil sa huling araw. Naalala niyo yung lesson natin noong unang gabi? War in heaven. Saan galing yung demonyo? Mga kaibigan, sa umaten? Sa langit. Pangit ba siya o maganda siya? Maganda siya. Ngayon, siya yung nagsimula ng problema sa mundo. Ang plano ng Diyos, tapusin na yung problema na yun. Kaya pinapakita ko sa atin yung timeline ng world history. Now, ang sabi ng Bible, the devil will pay for his sins. Hindi siya forever na malaya, kagaya ni Dennis Rader, may certain time lang na nakakapagtago siya, pero darating ang time, mauhuli siya. Ganon din ang pangako ng Diyos sa devil. Yung mga pinagdadaanan ng problema, mga kaibigan, hindi ko alam anong dala nyo ngayon, matatapos yan. Kaya yung huling 1,000 years, binigyan ng Bible ng detail para magkaroon tayo ng pag-asa, meron tayong titignan sa hinaharap. Alright. Gusto niyo ba tumagal pa na tumira sa planet Earth? Alam niyo po ba ngayon, kinakabahan ako na magtag-ulan. Kasi pag tag-ulan ngayon dito sa atin, ano nangyayari? Konting ulan lang, wala naman kaming sasakyan na malaki, motor-motor lang. Yung motor ko, pag lumubog sa baha, hindi na aandam, naranasan ko na yun. Sabi ko, lumubog ako sa baha, at kulang ako. Para mauwi ko, kailangan ko palalamog ba yun, yung magbubog ka para kukunin yung sasakyan mo. Isipin niyo yung mga nangyayari ko sa paligid. May gera, tumaas yung presyo ng langis, bumababa, tapos na yung gera sa Iran, pero bumababa, hindi naman tayo naka-recover. May mga disasters, asahan nyo, sobrang init ngayon, nakakatakot yung mga darating na bagyo. Babawi yan. Kung gano'ng kainit ang paligid, gano'ng kalakas yung mga darating na mga storms. And ang nakakalungkot, ang daming krimen ngayon. Pakita natin ito, kuya, yung picture na ito. Alam niyo nangyari ito kanina, kahapon lang. Habang nag-Bible study tayo kagabi, may krimen pala nangyari kahapon. Sumuko ang isang bata, alam niyo, wala niyo ilang taon? 14 years old. Yung kriminal. Anong ginawa? Sa San Pablo, Laguna po ito, pinasok yung mag-ina, pinagtataga nila, pinagpapalo ng martilyo. Hindi pa alam, iniimbestigahan pa anong dahilan. Pero isipin nyo, yung kasama sa mga kriminal, isang 14 years old na bata. Kung ikaw ay marunong makiramdam, pwede ba yung krimen na yan mangyari sa bahay mo? At ayaw natin yun. Pero posible ba na maging biktima ka rin yan? Ang daming nangyayaring negative sa mundo. At sa balita, madaling ma-attract ang mga tao sa negative. Yun kasi yung mas madaling kunin ng ating isip. Naalala niyo yung lesson natin, yung reactive versus reflective brain? Si amygdala, mas gusto niya yung mga negative na nangyayari sa paligid. Doon tayo nasi-shape. Kaya gusto ng Bible, gusto ng ating Ama sa Langit na mapagmahal, i-break yung cycle. Kaya, ipapakita niya sa atin gaano maganda yung darating na 1,000 years. Now, pag-usapan natin, paano gagapusin ng Diyos ang demonyo. Binigyan niya ito ng step-by-step na proseso paano mangyayari ang lahat. Kasi pag tumingin ka ngayon, parang nananalo yung masama, no? Tignan nyo, ilan yung congressman na nagnakaw ng billions and millions? May nakulong na? Wala pa. Baka daw hindi pa tayo magkaroon ng election. I-extend daw yung term ng mga senators and congressman. May aasahan kang maganda sa Pilipinas ngayon? Sa Amerika, ganun din. Ang laki ng problema ngayon ni Donald Trump. Yung mismong wedding ng anak niya, hindi siya umaten. Kasi nga, i-assassinate daw siya. Ewan ko kung gawa-gawa lang nila yun o legit. Ang dami nangyayaring problema sa mundo, mga kapatid. Kaya ang ginagawa, and whether we believe in God or not, nagbabasa ka ng Bible o hindi, nananalangin ka o hindi, nagsisimba ka o hindi, lahat tayo may problema sa bagay na ito. Yes?
Kaya ngayon, pinapakita sa atin ng Diyos, tumingin tayo sa ibang pananaw. Ano ngayon yung sinasabi sa atin ng Diyos tungkol sa bagay na ito? So, we will talk about the millennium. Bibilisan ko ibang mga part para po hindi kayo matagalan sa amin. Alright? So, bakit millennium? Ito ay galing po sa dalawang Latin na salita. Milli, meaning 1,000, and yung anong is year. Pag pinagsama mo yung Greek, yung Latin word na yan, it means millennium. Or, in other words, 1,000 years. Yan yung binabanggit ko po kanina. Okay, so, bakit importante yung mga kaganapan dito sa 1,000 years na ito? Sabi ng Isaiah 46:9 and 10, na nagpapahayag, ang tinutukoy dito yung ating Diyos sa langit, ng wakas mula saan daw? Sa pasimula. Alam ng Diyos, yung end sa beginning pa lang. Yung quality ng Diyos na yon tinatawag na omniscient. Alam niya agad yung mangyayari sa hinaharap. Gusto ng Diyos, mga kaibigan, kung pipili ka, sino dito, hindi ako nagpo-promote, nakataya na kayo sa sabong, online sabong, o kaya actual na sabong? Wala? Ay, ang babait nyo? No judgment, we listen. Nakataya ka na kuya, ako din nakataya na ako. Huwag niyo ako i-judge. Anong pandemic? Kasi di ba bawal luluwas lahat, tapos nakakatakot yung paligid, kasi di natin alam, masasolve ba yung COVID o hindi. Nag-try ako, uso yung online sabong that time. Naku, nakakatawa pala mag-online sabong. Lalo na maglalaban yung mga manok, kahit tumba lang pwede ba siya manalo? Di ba naalala nyo, nagkaroon ng issue si Atong Ang, kaya siya nagtatago. Ano daw ginawa niya? May mga special segment sa balita, TV5, GMA7, lahat ng mga news outlet. Ang tawag nila doon, Los Sabuneros. Saan daw tinapon? Saan tinapon? Sa Taal. Kaya ngayon, nagkuha sila mga driver, kumuha ng mga evidence sa Taal. Bakit pinapatay yung Los Sabuneros na yun? Kasi siniset up nila yung laban, fixed gaming. Alam na ng mga tataya, sinong manok yung mananalo. Nagalit si Atong Ang, may video yun eh. Malakas ang loob ko kasi nung dati hindi ko masabi. Pero ngayon dahil nagtatago na siya, pwede ka na mabanggit. Sabi ni Atong Ang, sisirain yung negosyo ko. Pinapatay niya yun talaga. Kasi may mga kakilala kaming nandun sa ganung na nagtago din. Ngayon, yung fixed gaming na yon, kung pupusta ka na, meron o wala yun, di ba? Sa mga marunong, tataya ka sa meron o wala. Pag nagtumaya ka ng 500, alam mo yung pag nandun kayo sa online sabong, umaabot talaga ng millions yung betting. Sabi ko, adik pa talaga yung Pinoy sa sugal. Isang game yun, isang game. Aabot ng 1 million, 2 million yung pinaglalabanan na bet. Isipin nyo, online yan. Paano pag naglaban-laban yung mga subungero? Alam niyo po, kwento sa amin ng kaibigan namin, na nagsasabong, mayaman yun eh. Naglalaban sila ni Atong Ang, alam niyo magkano posta, 100 million isang laban. Kaya pag kumuha yun, yung kakilala namin na elder, pag kumuha ng pera, wow, 150 million ilalagay sa lagayan, sa sako, ganun kadami ang pera sa sabong. Na may kwento. Di ba, kung alam mo anong mananalo, kung ka ba sa magkakalo, kung aware ka na, ang Diyos matalino. Parang may fixed gaming ang langit. Kaya binigay yung Bible para makapag-decide ka na, doon ka daw tumaya sa winning team. Kaya pinakita sa atin, etong 1,000 years, nakikita niya daw yung end sa beginning pa lang, kasi gusto niya, wala siyang anak sa planet Earth, lalo na po sa lugar na ito ng North Fairview, na magdidesisyon sa losing side. Gusto niya lahat tayo magdesisyon sa mananalo team. At ang mananalong team, sabi ng Bible, sino? Team Jesus. Paano yung breakdown? Pag-usapan natin. Alright, so kailan magsisimula itong 1,000 year na ito? Sabi ko ng Bible, sa Revelation 20 verse 5, ang 1,000 years ay magsisimula kapag nagkaroon ng first resurrection. Ano Tagalog ng first resurrection? Ano yung resurrection? Yung namatay, pag
Magkakaroon daw po ng first resurrection. Okay, so ang first resurrection, nagpasalan po natin yan, ay mangyayari sa panahon na ito. 1 Thessalonians 4, save, yung mga buhay aangat. Yung mga saved naman na namatay, mabubuhay. Yun yung mangyayari sa second coming. Okay. So, yung millennium or 1,000 years, ang triggering event will be what? Second coming. Ano daw mangyayari? Yung mga ligtas, dadalhin sa langit. Yung mga namatay na saints, bubuhayin, dadalhin din sa langit. Gaano ito ka-importante sa amin, lalo na po sa amin? Noong December, namatay yung kasama namin sa church na elder din. Alam niyo pangalan, layman. Yun talaga pangalan niya. Na layman talaga namin siya. Tapos may nangalan ng magulang niya, layman. 37 years old daw po yun, grab rider. Inatake banda sa Mandaluyong, namatay. Alam niyo, nandun kami sa hospital. Nag-aagaw buhay siya. Ano yun, nakita namin paano naglat eh. Nakita namin paano ginaganon. Ang daming mga doktor, mga nurses na papalit-palitan. Alam niyo yung iyak nung asawa niya? Umiiyak sa akin, tapos, Brother Joven, ipag-pray mo! Buhay ka na! Buhay mo sila! Sabi ko, di ko kaya. Pinabubuhay niya yung kanyang asawang namatay. Inabot niya kami ng 2 hours eh. Di ba buwan ng mga doktor? Eh, nasa emergency kami na emergency room. Di ba? Marami raw sa emergency. Dito sa may Mandaluyong Hospital. Sa awa ng mga doktor, inayaan na lang muna siya 2 oras. Tapos sobrang tagal na, sir, pwede bang kunin, nag-iiyak yun. Hanggang ngayon, lungkot na lungkot yun. Lahat ng mga post mo sa Facebook, puro mga alaala ng yumako niyang asawa. 37 years old. Alam niyo yung natutuwa ako sa kabilang banda kahit nasaktan ako? Nung may video po may video siya, inaatake na siya, nakaluhod siya sa gutter ng ganyan. Ano sa tingin niyo? Sanay sa Diyos yun makipag-usap. Sa tingin niyo, hinuling yung tunang buhay niya, nananalangin siya. Ayaw niya na magpa-storbo, kinumuling daw siya ng mga rider na gusto tumulong sa kanya, inaatake na siya, ayaw magpa-storbo. Sa tingin namin, nananalangin yun doon sa gilid ng kalsada. Ngayon, kapag tumating si Jesus, patay niya nilibing namin ng December, doon sa bandang Montalban. Nasali kaya siya sa mabubuhay? Ako pinakahawakan ko yun, mga kapatid. So, yun yung event sa millennium. Unang triggering event, second coming. Next. Paano yung masasama? Kasi kung may inabutan ng Diyos na mabubuti, nagpasakop ng buhay sa Kanya, paano naman yung ayaw sa Kanya? Ano mangyayari? Sabi ng Bible, the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. Yung mga masasama ay mamamatay. Sa sobrang lakas ng liwanag na dala ni Jesus, para siyang nuclear power, pagdating ni Jesus, kaya sabi po ng Bible sa Hebrews 12:29, God is a consuming fire. Kapag hindi tayo na ready, dumating ang Diyos, lahat tayo lusaw. Ganun daw yung mangyayari sa mga hindi nakapaganda sa pagdating niya. Kaya po ganun kahalaga yung programa natin ngayong gabi. Alright. The wicked will be slain. They will be consumed with the spirit of His mouth. Alright? So, let's go here. Masasyak lahat ng mga wicked. So, alam niyo yun, yung parang papel nilagay mo sa apoy, masusunog talaga siya. Alright, so, ang event na included din sa 1,000 years, millennium, yung living wicked will be slain and the wicked dead remain dead. Yung mga noon pang namatay, na dumating si Jesus, patay na sila, pero masama sila. Example, si Judas, maliligtas ba siya o hindi? Hindi. We all know sa kwento ng Bible, binitray niya si Jesus, nag-traitor siya. So dahil patay siya, pagdating ng second coming, hindi siya bubuhayin para patayin. Nandun lang siya sa lupa hanggang matapos daw etong 1,000 years. So dito mga kaibigan, nililinaw sa atin ang salita ng Diyos
Hindi totoo na Josie na kapag mabait ang tao na matay, diretso pupunta agad sa langit. Walang ganon. Pag masama naman daw, diretso siya saan? Sa impyerno. Ang sinasabi ng salita ng Diyos dito, ang patay na mabuti, nandun na siya sa libingan. Ang patay na masama, nasaan lang din? Nandun lang din siya sa libingan. Kailan lang mag-iiba yung kalagayan ng dalawa? Pag dumating si Jesus sa second coming, yung mga namatay kay Jesus, sila yung bubuhayin. At sasalubong sila sa Diyos sa alapaap. Pero yung mga patay na masama, nasaan lang? Nasa libingan, aantayin nila matapos yung 1,000 years. Anong mangyayari sa kanila? Abangan nyo, maganda yung ending nito. Alright, let's go here. Ngayon, dahil dumating na si Jesus, kinuha yung mga namatay sa kanya na mabuti. Kinuha din yung mga buhay na mabuti. Saan yung gusto? Doon sa mga patay na maliligtas o sa buhay na maliligtas? Parehas naman ligtas. Pero kung may option na mamili, saan mo gusto? Di ba mas masarap yung sasalubong ka sa Diyos na buhay? Alam niyo sa generation natin yan. Kaya po, salamat sa pag-attend nyo kasi pwede tayo lahat makasama sa tayo ngayon. Alright, ngayon, dahil wala nang tao sa earth, kinuha na ni Jesus yung mga mabuting buhay at mabuting patay na nabuhay, kinuha niya na. At yung mga patay na masama, hindi naman sila nabuhay. At yung mga masamang inabutan niya, ano nangyari? Namatay. Tanong, may tao bang buhay sa time na to? Wala, lahat ay patay. At sabi ng Bible, and I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit, and a great chain in his hand. After ng event na yun, may isang anghel daw na bumaba sa langit at pumunta daw siya sa tinatawag na bottomless pit. Ano yung bottomless pit? Isang hukay daw na walang dulo. At meron daw siyang hawak-hawak na kadena. Ano nangyari? And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him for how many years? 1,000 years. Bumaba daw ang isang angel at ginapos daw si Lucifer. Question, literal kaya yun na kinadena siya o ito ay something symbolical? Mga kaibigan, mga kapatid, kapag nagbabasa tayo madalas sa aklat ng Revelation, yun yung last book sa Bible, sa Tagalog po, Apocalypse. Yung mga ginagamit po ng mga terms and figures sa Revelation, puro mga symbolic. Puro simbolo. Ibig sabihin, marami dito, huwag natin i-interpret na literal. Ano ibig sabihin? Na may isang angel na bababa, may hawak siyang kadena, igagapos si Satanas. Ito po paliwanag ng Bible sa atin. Yung bottomless pit na yan, ang ibig sabihin nun, hindi talaga yung hukay na walang lalim. Ito ay tawag sa earth na walang laman, abusos sa Greek. Sa English, bottomless pit. Yung earth dati, bago lagyan ng creation, ang tawag abusos, bottomless pit. Pero kung nilagyan na ng laman, abusos pa ba? Hindi na. Ngayon, pagdating ni Jesus sa second coming, sabi kasi ng Bible, magkakaroon ng great earthquake. Yung earthquake na yun, hindi pa nangyari ever since nagkaroon ng tao sa lupa. Sobrang lakas ng earthquake, nalilipat yung bundok sa dagat, yung dagat nilipat sa bundok. Magiging sira talaga ang buong paligid sa second coming ni Jesus. Bakit? Bakit magkakaroon ng great earthquake? Naalala niyo nung si Jesus binuhay. Sunday ba? Sunday, di ba? Binuhay siya. Ilang angel bumaba? Isa lang. Ano nangyari? Nagkaroon ng great earthquake. Sa pag-aaral namin nung unang gabi, ilan daw yung angels? 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Yung angels number less. Ilan nakuha ni Lucifer? Sa lesson natin? Sa bawat tatlong kausap niya, isa naniniwala, 1/3. Ilan ang angels ng Diyos? 2/3. Di kung yung sa tatlo, yung isa kay Lucifer, yung dalawa kanino?
sa Diyos. O pagpalagay natin, 1,000 billion yung angels na bababa. Yung isang angel nga lang nung bumaba sa time ni Jesus, ang lakas na ng lindol eh. How much more 1,000 billion angels? Talagang ang earth ay devastated. So, sira ang earth, ang mangyayari doon parang ikukulong si Satanas. Kaya ang sabi ng Bible, para siyang kinadena. Okay? Anong ibig sabihin nun? Lakasan po natin yan. Dahil walang tao at ang earth ay desolated, parang si Lucifer na torture. At binibigyan siya ng mahalagang lesson ng Diyos na hindi niya natutunan simula nung nagimagsik siya. Anong ngayon ni Lucifer? Sa langit, pangit ang pamamahala mo. Try mo gawin rin ako, God. Papakita ko paano ako mamamahala. Masasaya yung mga nakatira dito. Eh, bibigyan siya ng chance. Sige, Lucifer, try mo mag-govern sa earth. Nung namahala si Lucifer sa earth, what happened? Maganda ba? Maganda ba pamamahala ng Diablo sa earth? May krimen. Alam niyo, na-check ako ilan yung babaeng nare-rape buong mundo. 315 million pala ng mga babae. 11% ng world's population, year by year, nakakaranas ng physical, sexual harassment. Isipin nyo, ganun mamahala ang Diablo. Kaya, desolated earth, nilagay siya kasi Lucifer, tignan mo, saan ang magandang pamamahala na kiniklaim mo nung simula? Kung pinayagan ka, ganito ang mangyayari. Kung hindi siya inalis sa langit, ano mangyayari sa langit? Masisira ang langit. At dahil patay ang lahat, at si Lucifer, may isa siyang na-master. Ano yun? Mandaya. Sino dito, minsan nang na-addict sa sugal? Ang babait niya, no? Minsan nang na-addict sa alak. Yung mga addict sa alak, alam mo, magkakaintindihan tayo dito. Yung araw-araw kong umiinom, tapos hindi ka na iinom. May mga barkada ako, addict mag-yosi. Pagkatapos kumain mag-yosi. May isa nga naman yung barkada na ang ganda-ganda niya, manager na babae sa dito. Tapos nagulat kami, kasi kami mga barkadang lalaki, hindi mag-yosi. Tuwing tatapos, mag-meet up kami lagi once in a while, every 2 months, every 3 months, makikita kami ng mga classmates ko ng high school. Yung kaibigan namin ng babae na yun, na hindi mo iisipin na addict sa yosi. Kasi ang ganda niya, professional tignan. Tuwing tapos ng kain, pupunta yun sa kung saan makakabili mag-yosi. Kasi para daw siyang mamamatay kapag hindi siya nakapagin. Gano'n, nakakarinig yung iba dito na nagbagong buhay na. Ako dati hindi ako makakain pag di ako nag-wins. Hindi ko na sabihin sa Tagalog, Bacolina ka. Pag di ako nag-wins, hindi ako makakain. Kailangan lagi ako may wins para makakain ako. Di ako makatulog pag di ako nag-wins. Ganun yung addict. Anong addiction ni Lucifer? Addict siya mang tukso ng tao. Eh lahat ng tutoksohin niya, ano nangyari? Yung mga tinutokso niya na nagtagumpay, nasa langit na. Yung mga tinukso niya naman, na hindi nagtagumpay, namatay na. Wala na siyang ititem. Parang torture ngayon yun sa kanya. Yun nga yung kalagayan niya sa loob ng 1,000 years. May susunod pa bang ganap? Okay. Ito po. Now, punta tayo sa part na to. Sige ba? So, nag-guess nyo na ano ibig sabihin na si Satanas pinadinahan sa earth? Desolated ang earth, wala siyang matukso para siyang nakakulong. Now, anong ginagawa ngayon ng mga naligtas? Sabi ng Bible, judgment was given unto them. Ano daw gagawin ng mga ligtas sa langit? Pagkakalooban daw sila ng privilege na mag-judge. Ano ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin ito, nagpasa lang po natin yun. Sige pa, huwag na po yan. Ito na. So, ang mga saints o ang mga naligtas will participate in the work of judgment in heaven. Ano ibig sabihin? Hindi para mabago ang hatol ng Diyos. Take note,
Nung dumating po si Jesus, sabi ng Revelation 22 verse 21, Behold, I come quickly, mabilis ako darating, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Ibig sabihin, bago dumating si Jesus, nakapag-desisyon na siya, sinong dadalhin sa langit, sino may iwan sa lupa. Anong judgment yung binabanggit dito? Hindi para baguhin yung hatol ng Diyos, kundi i-validate ng mga naligtas yung hatol ng Diyos. Bakit nila kailangan i-validate? Kasi po, titignan nila yung mga naligtas kung naging patas ba yung kanyang paghatol sa lahat. Sa mga nakarating sa langit at sa mga hindi nakarating sa langit. Bakit mahalaga ito? Example, dahil kami ni Brother Moses ang nagsasalita sa inyo gabi-gabi, anong i-expect niya sa akin? Sa aming dalawa? Ay, pupuntang langit yung dalawa na yan. Yes? Halimbawa, nandun na kayo ngayon at tuwa-tuwa kayo, nakasama kayo. Asan yung nagturo sa amin, yung Bible sa amin, yung gabi-gabi? Ayun si Brother Moses na dito. Asan si Joven? Nagre-reklamo ba kayo? Lord, wala si Joven! Ano sasabihin ng angels? Halika, tignan mo yung record. I-check ng mga naligtas. Bakit may mga ine-expect silang nandun na wala doon? Tapos nandun yung kapitbahay mo na hanggang alas 6 ng umaga nagbibidyo okay. Nandun yung kapitbahay mong marites. Lord! Si Brother Joven wala! Tapos yung kapitbahay namin na lagi okay nandito! Hindi yata patas yung judgment mo. Sabi, tignan mo yung books. Yung books of record ng heaven, hindi yung aklat na literal. Yun ay mga CCTV cameras, advanced cameras na nakatutok sa earth. Pupunta tayo sa headquarters ng heaven, titignan natin yung database, i-check. Bakit si Brother Joven hindi kasama doon? Ay, kaya yung last moment ng buhay niya, natukso. Aray ko. Isipin nyo ang itsura ni Paul at saka ni Stephen. Yung kwento ni Stephen, bago siya mamatay, nasa Acts 2 ito, chapter 6 and 7. Bago siya mamatay, kaaway niya si Paul, nag-debate sila sa korte. Natalo niya sa debate si Paul. Sa galit ni Paul, ang pangalan niya pa ng Saul, sabi niya, patayin nyo na, guys, tumba nyo na guys, pinagbabato si Stephen. Ngayon, magkikita sila sa heaven. Pag nakita yung dalawa, magre-reklamo ka sa Stephen, Jesus! Sumunod sa akin, di ba siya? Ano gagawin ngayon ng database? Check mo yung CCTV. Stephen, ang ganda lang nangyayari. Nung namatay ka, na-convert siya. O yun pala, praise the Lord, i-check lahat. Kasi, ang mangyayari, sa time na to, maraming surprises. Unang sorpresa, nandun ka. Hindi ka ba magugulat? Lord, bakit ako? Thank you. Sunod na sorpresa, may ine-expect ka nandun, wala doon. Yung pangatlo, yung wala doon, nandun. Kaya, bago ang San Sinuko pumasok sa eternity, ibabalidate nila na patas ang judgment ng Diyos. Huli mga item po, bago tayo matapos. Now, papunta na tayo sa exciting part. Huwag po kayo mawala sa attention kasi ito yung pinaka-importante. Alright. So, ang mangyayari, after 1,000 years, asan niya ulit si Satan? Nasa earth, magandang earth, desolated earth. May kasama siya? Walang tao, pero yung mga angels na sumanib sa kanya. Yan ang kasama niya. After 1,000 years, sabi ng Bible, Satan shall be loosed out of his prison. Aalisin na raw siya sa kulungan. Ano ibig sabihin doon? Kasi may mangyayari. Pagka naalis na siya sa kanyang kulungan, he shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth. Ano na gagawin niya? Datiyahin niya daw yung mga tao sa bansa. Bakit? Hindi ba patay yung mga tao? Bakit meron siyang dadayahin? Kasi may mangyayari po. Ang mangyayari, magkakaroon ng second resurrection.
Yung first resurrection, kailan nangyari yun? Review lang tayo ng konti. Second coming. Yung second resurrection, mangyayari sa third coming. After 1,000 years sa heaven, na i-review nila yung data and also vacation nila yon ng mga saints, pagkatapos i-check ang data, kasi titigan nila eh, dapat ba si Brother Joven parusahan? Hindi pa binibigay ang punishment at this point in time, nung nandun sila sa heaven for 1,000 years. I-check nila lahat, at lahat sila makukonvince na dapat lang na parusahan yung mga masasamang namatay sa earth kasama ni Lucifer. Kasi ibibigay pa lang dito ang final judgment. Ulitin ko mga kapatid, mga minamahal, wala pang impyerno at this point in time. Malino po ba yan? Sinasabi ng Bible, ang masama, nasaan lang siya? Kapag patay siya, nasa libingan. Wala pang pinaparusahan sa tinatawag daw na dagat-dagatang apoy. Kailan pa lang ibibigay yung parusa? Pagkatapos ng 1,000 years. Bakit ibibigay ang parusa? Kasi sino maglilitis? I-check ng mga taong naligtas. Bakit yung nanay ko wala dito siya nagpaaral sa akin? Nangungutang sila, i-check nila yun. Masakit man tanggapin. Nandoon yung mga paliwanag sa CCTV record ng heaven kung bakit may mga nandoon at bakit may mga wala doon. Pagkatapos nun, babalik na. Hindi lang si Jesus, hindi lang yung mga angels, kasama yung mga naligtas. Babalik sila dito sa earth. Sa pagbalik nila, sabi ng Bible, ito yung picture na pinaka best illustration natin. Sana ma-modify yan ng AI later. Yung headquarters ng langit, ang term ng Bible dyan, New Jerusalem, ililipat po sa planet Earth. Isa itong malaking space city mula doon sa headquarters at until, lalo na sa last days, may papakita ako sa inyo po sa huling gabi natin. Ma-amaze kayo sa laki ng universe. So, mula sa headquarters ng langit, magta-travel yung space city, yung kingdom of God, pabalik sa planet Earth. At pagdating sa Earth, next slide po tayo, bababa yung kingdom na yan. Pagkababa ng kingdom, alam nyo, saan daw bababa yung location? Sa Mount Olives. Bakit kaya doon? Kasi doon yung bundok na si Jesus umiyak bago ipako sa cross. Sabi niya, pinangako niya, mula sa bundok na to, Mount Olives, yung kingdom of heaven dito bababa. Alam niyo nangyayari sa Mount Olives, sabi ng prophecy ng Bible, mapapatag yun. Pagbaba ng kingdom of God, dahil yung God nandoon, may buhay siya, pagka-touch ng paa ng Diyos, parang nabigyan na, parang na-electrify yung lupa na nabuhay lahat ng patay. Kaya nung nabuhay lahat ng patay, biglang nagulat si Lucifer. Bakit? May dadayain na ulit ako. Meron na namang mga bagong tao na pwede niyang dayain. So, huling part na po ito, malapit na tayo matapos. Anong sunod na mangyayari? Next slide po. Alright. Dahil nabuhay na yung mga masasama na patay, sige pa po. Next slide pa. Ayan. Ang gagawin ni Lucifer, isi-set niya na yung kanyang final attack. Ano yun? Sabi ng Bible, pagkatapos ng 1,000 years, kakalagan siya, and He will gather them together for battle. Last battle na ito. And gano'n daw sila karami? Like the sand of the sea. Bakit ibabattle ni Lucifer? Di ba talo na siya? But for the final moment, hindi pa rin siya payag na talo siya. So ano gagawin nila? And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about and the beloved city. Next slide po tayo. Sige pa po. Nagpasalanan niya. Okay. Dito magaganap yung una ng Bible na the Battle of Armageddon. Hindi po ito sa Middle East magaganap.
Yung Battle of Armageddon na sinasabi po ng Bible, ito ay ang Diyos kasama yung kanyang mga anak na naligtas versus si Lucifer at yung mga angels niya kasama yung mga hindi naligtas. Final battle yun. Iatak nila yung city na bumaba, yung headquarters ng Diyos, yung kingdom of heaven. Kaya, next slide, ang ginawa ni Lucifer, dyan, pasensya na kayo sa mga battle tanks, yun yung best natin na pwedeng magawa sa Canva. Walang matempt si Lucifer for 1,000 years, di ba? Alam niya ba yung mangyayari? Alam niya na, aware siya sa Bible. Nabasa niya kaya yung hula na ito? So anong ginawa niya for 1,000 years? Wala naman siyang madadaya, nag-ready siya ng mga weapon, baka may chance pa matalo si Jesus. So susugurin nila, ang final deception niya, ikiklaim niya sa mga taong nabuhay, yung syudad na yan, akin yan eh. Inagaw lang sa akin. Finally, si Lucifer magpapakita sa mga tao na dinadaya niya. Ngayon kasi spirit siya, mga kapatid, hindi natin nakikita. Pero sa time na yon, makikita ng mga tao sanay magpadaya sa kanya. Pero dahil sanay sila madaya ni Lucifer, sa huling yugto na yon, ano rin mangyayari? Tatanggapin lang din nila yung deception kasi nasanay sila. Kaya iatak nila yung Holy City. At sa pagsubok nila, eto na yung huling mangyayari, bigla, ang mangyayari po, sige pa, anyway, emphasis ko mamaya. Alam niyo yung itsura ng Holy City? Naglalagaw siya. Ang tawag sa kanya, City of Fire. Tandaan niyo yan ha, kasi dyan tayo magpupunod mamaya. So sabi nila, tumitingin sila doon sa mga nasa loob, naglalagaw yung buong city na yun, kasi sa Bible, God is fire. Naalala niyo si Moses, mga kapatid? Nung nakita niya yung burning bush, ano nangyari? Naglalagablab. Naalala niyo yung mga kaibigan ni Daniel, tinapon sa fiery furnace? Nasunog ba sila? Hindi sila nasunog. Naging apat pa nga sila yung pang-apat, si Jesus. Naalala niyo si Elijah? Nung sinundo, ano sumundo? Fiery chariot. Pag pumunta kayo sa Daniel 7, pinakita yung trono ng Diyos. Yung trono ng Diyos nag-aapoy. Kasi ang Bible nagtuturo na yung Kingdom of Heaven, City of Fire. Kaya nung tinitingnan nila Lucifer, naglalagablog yun, kita nila yung mga nasa loob, hindi naman natutupo. Sabi nila, paano nangyari yun? Sabi nila, akin yan. Ituturo ko sa inyo paano maging fireproof. Suburin natin. Sumugod sila. Sa pagsugod nila, ikukwento ka na lang, umangat yung trono ni Jesus. Sige kuya, lalagpasan natin yan. Dito tayo sa timeline, yung may drop. Nagpasan na, sige pa. Ayan, ito. Yan, alright. Yan muna. Pagsugod nila mga kapatid, last part na to, please bear with me. This is highly important sa future natin at sa pamilya natin. Umangat yung Great White Throne, sabi ng Revelation 20. And nagkaroon ng final judgment. Nagkaroon ng panoramic view. Pinakita yung rebellion na nagsimula sa langit hanggang sa pagpako kay Jesus. And then lahat sila, nakita nila kung paano binigyan sila ng chance ng Diyos pero hindi sila naniwala. Nakita nila yung mga time na niyaya sila mag-Bible study. Nakita nila, yung iba naman nasa church na. Nasa church na sila, pero hindi nakapagtiis. Hindi nagtagumpay. Nakita nila yung kanilang kalagayan na ang dahilan, kaya wala sila sa loob ng Holy City, ng Kingdom ng Diyos. Sino may kasalanan? Sila din. Sabay-sabay nila na-realize. I-declare nila kasama si Lucifer, Jesus is Lord. Sa time na yun, lahat sila sabay-sabay luluhod. Hindi dahil napilitan sila, kundi na-convince sila na kahit hindi sila kasama sa mga ligtas, yung hakon ng Diyos ay fair, just, and righteous. At dahil gusto nilang pumasok sa loob, naglalagab yun, sabi ng Diyos, hindi kayo pwede pumasok dito sa loob kasi hindi kayo nasanay
sa apoy. Sa Bible, ang apoy sa Song of Solomon 8:6 nagre-represent sa love. Kaya naglalagaw-gaw yung city kasi city of fire yun, ang heaven ay city of love. Dahil hindi ka nasanay sa pagmamahal ng Diyos, ayaw mo sumunod sa Kanya. Hindi mo ma-appreciate yung pagmamahal sa loob ng Holy City. Pero sabi ng Diyos, final farewell to. Sabi niya, anak, mahal na mahal kita. Ginawa ko lahat sa iyo kaya nga kita binaba Kaya nga ako namatay sa cross para sa iyo Pero sa paghihiwalay natin, hindi ka qualified. Pag pumasok ka dito sa Holy City, hindi ka nasanay sa love ko, masusunod ka. Pero dahil mahal kita, ang final moment, yayakapin kita bago tayo maghiwalay. Kaya yung apoy sa langit, bumaba. Hindi yung galit ng Diyos na tinuturo ng ibang religion na tanggapin mo si Jesus kasi may impyerno. Malagyan mga TikTok ngayon. Ang dami nagtitestimony. Kaya tumanggap sa pananampalataya kasi nalaman ko may impyerno Natakot sila sa impyerno kaya tinanggap nila si Jesus. Pero ang totoong message ng Bible, hindi ka matatakot sa impyerno kaya ka tatanggap sa Diyos. Na-realize mo mabuti ang Diyos mapagmahal siya, kaya mo siya tinanggap. Amen? Kaya sabi kaya nga ang galing ng Bible. Yung kahit yung mga hindi maliligtas, sabi ng Diyos, sige, papalasak ko sa iyo yung huling yakap ko. Babagsak yung mga fireballs, yakap ng Diyos yun, love yun. At habang niyayakap sila ng mga bolang apoy na yun, matutunaw sila. Final moment mo yun. Kaya yung fire, importante yun sa Bible. Yung 10 Commandments sinulat sa apoy. Yung mga alagad nung tumanggap sila ng power ng Holy Spirit, apoy yung bumaba. Pag binasa nyo sa Isaiah, ang susunugin forever, hindi wicked. Di ba? Puro ng marami, wicked. Yung masasama yung susunugin sa apoy. Pag binasa nyo sa Isaiah, dito lang dito nalagay. Ang mag-i-enjoy sa apoy, mga righteous. Bakit? Kasi yung apoy sa Bible ay love. Kaya tinuturo natin mga kapatid, yung mga kasama ko naman sa church. Yung hell na turo natin, yung fire, hindi punishment, kundi love. To end, yung ating mong lesson. Let's go back here. Now, sige pa yung isa pa. Dito na tayo sa last part. Muli na po ito, pangako. Yan. Yung part na yun. Yung isa yun. Yan. Sino kaya pinakamatagal na masusunod? Mga kapatid. Sino pinakamatagal? Si Lucifer. Bakit siya pinakamatagal? Sa tingin nyo, nung nag-rebelde si Lucifer sa langit, nasaktan ng Diyos. Bakit? Best friend siya ni Jesus Subukan nyo makipag-away sa best friend nyo. Di ba, stress kayo? Kaya nag-create ng tao para palitan yung love na sinira ni Lucifer. Nung bibigay ang fire, hindi galit na galit ang Diyos kay Lucifer at sa mga hindi maliligas. Mahal na mahal niya yun. Kaya huling yakap niya kay Lucifer, hindi na sila makikita. Kaya siya yung pinakauling matutupo. Pagkatunaw nilang lahat, hindi po habang buhay sila susunugin. Hindi po yung tinuturo ng Bible. Sabi ng Malakay 4:1, kapag natupok na sila, end na. Kaya hindi po natuturo ang Bible na everlasting punishment. Ang turo ng Bible, the wages of sin is eternal death, hindi everlasting fire. Kaya lang tinawag na everlasting fire ng Bible kasi yung hardest element sa earth kaya sunugin. Kasi iba yung component ng katawan ni Lucifer, tayo flesh and blood Pag nasunog tayo, nagkasunog kayo, patay tayo lahat kahit pusok pa lang pag natrap ka. Ang kailangang element, yung kaya sumunog sa katawan ng angels, di natin alam paano built nun. Anong ingredients nilagay ng Diyos doon? Kaya binanggit na everlasting fire. Kasi even yung higher level ng creation ng Diyos, yung mga angels, kaya niya sunugin. At kapag kaalis ang huling usok, boom! Sabi ng Revelation 21 and 22, behold, it is a new heaven and a new earth.
Pakita natin itong picture na to. Yan lang yung picture na provided ng Earth. Pero mga kapatid, yung bagong langit at bagong lupa is 100 times better nung creation. So, sa pagtatapos ko, lagpasan na natin yan yung part na yan. Dito po tayo tayo. Sinigure na ba ng Diyos na makakapasok ka doon sa Holy City? Sinigure na ba? Yes, binili ka na sa cross. Kaya sabi ng Bible, yung punishment hindi para sa iyo. Ang punishment para lang sa devil at sa angels. Huwag tayo sumali, mga kaibigan ko. Amen? Kaya po, andito tayo sa ganitong programa para maintindihan natin yung future. Kasi nga, ang past, lilingunin mo lang. Ang future, ngayon nakita natin, ano ang future? May parating na 1,000 years. Dahil may idea ka na, ano yung darating, maapektuhan ba nito yung present mo, paano ka magdidesisyon sa buhay? Uuwi ka mamaya, kakausapin mo ba yung Diyos? Mananalangin ka ba? Lord, gusto ko makasama doon. Gusto ko kasama ang pamilya ko. Isipin mo, kung yung ikaw, nasa loob ka ng city ng Diyos, yung asawa mo nasa labas. O nasa loob kayo mag-asawa, yung anak mo, nasa labas. Ako, payag ako nasa labas. Basta yung anak ko nasa loob. Eh, paano kung dalawa? Paano kung dalawa kami ng anak ko sa labas? Tapos natin yung asawa ko. Ano gagawin ngayon yung asawa ko? Sister Jean. Yung, Diyo, pwede ka pa naman nagtuturo. Isipin niyo yung heartache. Kaya sabi ng Bible, may iyakan eh. Sa Revelation 21, papahirin ng Diyos ang luha ng bawat isa. Bakit? Kasi nakita nila may mga mahal sila sa buhay na nasa labas. Pero, pwede ba tayo mag-desisyon, mga kaibigan, na lahat tayo nasa loob? Kaya pinakita sa atin, ano mangyari sa hinaharap. Kaya dalangin namin, mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay maghanda sa pagsalubong sa ating Panginoong Jesus. May God bless you.